Surprise everyone and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, where every episode turns out to be a surprise conversation. So expect the unexpected because hindi natin alam kung sino ang makakasama natin each time we start the episode. Sabay-sabay natin malalaman kung sino ang ating guest for today. Usually meron tayong clues, pero today, paano ba to? Yung guest ba ang mag-introduce sa sarili niya? Nako, excited na ako. Are you there, surprise guest? Ayaw pa. Ay, parang iba yung boses ng ating surprise guest. Surprise guest? Is that your real voice? Hindi po. Ay, hindi naman. Surprise guest, bigyan mo naman ako ng clue as to your personality and your identity. Alam mo kaya kung sino ako? Isa ako sa 5 tagapagtanggol ng mundo. Lalaban para sa inyo. Nako, so ibig sabihin ang surprise guest natin ngayon ay kasama sa Voltus 5. Tama ba ako? Ang karakter ko po ay parang sa Sesame Street. Surprise guest, nagkita ba tayo kahapon? Hi, Matt, ikaw ba yan? Walang iba kundi si Big Bird. Ayan! Hi! Hi, Matt. Sabi ko na nga ba, I had a good feeling eh. Kamusta? Hi, Miss P. Okay naman po. Ito po, nakapag-breakfast naman at lunch ng maayos. Maaga ba? Parang maaga ka ata nakapag-lunch today, ha? Parang 11:00 pa lang ng umaga. Nakapag-lunch ka na? Teka, nung nagkita tayo kahapon, galing ka bang work nun or hindi naman? Hindi naman. Actually, kami ng friends ko, nag-check-in kami. Nagano lang kami, parang nag-mini vacation, parang ganun. Ilang taon ka na? 29 po. Shucks, hindi ko mahuhulaan na 29 ka. Feeling ko parang early 20s, Nax. Early 20s. Pero 29 nako. So, ibig sabihin yan, parang, yan yung parang age na you're almost mature. Mature ka na, pero hindi pa ina-expect masyado ng mga tao na super mature ka na. Would you say na parang ito yung parang best age so far? Yes po, para sa akin, best age siya kasi nandito na ako sa point ng life ko na mas na-express ko na yung kung ano yung totoong ako. And at the same time na yun nga, may mga friends din ako na nagugulat from GMA, from Sparkle na hindi nila akala nila ka-age lang nila ako kasi medyo rin kasi ako feeling ko bata rin ako kaya. At saka mukhang bata ka pa talaga, di ba? Mukhang bagets. Pwede ka pang mag-teenager role eh. Wait, Matt, nabanggit ba yung you're at that age na you can express yourself. And I remember kahapon, nabanggit ko rin sa'yo na di ko alam na kumakanta ka pala, tas ang galing mong kumanta. So is that part of your self-expression, yung singing, not just acting but also singing? Yes po. Actually, ako rin po yung nagsusulat ng mga songs na kinakanta ko. Nakapag-release na ako ng 3 original with GMA Music. Tapos ngayon ko lang din na-feel yung kung paano ma-express yung aking mga emotions through songwriting and of course singing din. So feeling ko ito talaga yung age na parang mas nagiging open ako, mas bukas sa mga tao kung ano yung totoo ko nararamdaman. Siguro kasi rin mas nakikilala mo na yung sarili mo. Yes po. Oo, ang saya naman nito. Yung singing ba, was that your first passion or acting ang first love mo talaga? Naalala ko nung bata ako, sobrang gusto ko talaga mag-artista. Sobrang pangarap ko mag-artista. Kasi growing up with mom and sa dad ko, pareho silang nag-work sa showbiz industry. Tapos palagi ako nagwa-wonder na what if kung ako kaya yung nandoon. Naalala ko nung time na yun, ayaw nila ako payagan. Kasi parang alam nila na mahirap yung work, baka ma-hurt ako. Sobrang kulit ko, nag-audition ako ng nag-audition na hindi nila alam. Kasi nagagalit sila. Nung wala pa naman ako mga shows nung time na yun, nung nangyari, na-in love ako sa music. Yun yung time na humawak ako ng gitara. Originally, gitarista talaga ako. Tapos naghahanap ako ng vocalist. Natuto ako magsulat ng songs. Nung natuto ako magsulat, tapos wala ako mahanap na vocalist, dun ko medyo na-realize na bakit hindi ko kaya subukan na kantahin ko yung sarili kong kanta. So nagtayo ako ng banda, tapos ako yung frontman, ako yung chief songwriter, and at the same time, I play the guitar. So, para sa akin, parang best of both worlds. Kasi ang favorite instrument ko, gitara, tapos at the same time, kumakanta ako. Parang ang sarap sa feeling. And naalala ko habang nagbabanda ako, continuous pa rin ako nag-audition.
without mama knowing. Ayun, nagkaroon ako ng teleserye before pa, way back to 2011. Tapos parang na-inlove ako dun sa craft. Palagi ako tinatanong kung ano daw ba yung mas matimbang sa akin, yung music career ko or yung acting career. Para sa akin, ang hirap talaga ng tanong. Pero I think hindi naman forever yung ano sa akin kasi hindi natin alam kung ano yung future. Pero siguro, babalik pa rin ako sa music. Parang medyo first love mo siguro kasi talaga music. Sino ba mga musical inspirations or musical idols mo? Number 1, John Mayer. Your body is a wonderland. Si John Mayer talaga yung pinaka-core ng music ko. Pero sa local naman, siguro Bamboo and Mayonnaise, sila yung mga band idols ko nung nagsisimula pa lang ako mag-gitara. So pag nagsusulat ka ba ng kanta, Matt, yung songs mo parang, are they drawn from personal experience or wala lang? Pag may naisip ka, may napanood ka or may nakita ka, may naobserbahan ka? Depende po sa sitwasyon. Ako kasi pagka nagsusulat ako, may times na parang na-inspire lang ako dun sa experience ng kaibigan ko, tapos sinulat ko siya. May times naman din na like yung Liham, yung latest release ko na Liham. That was actually from my personal experience and 15 minutes ko lang nagawa yung kanta kasi sobrang raw nung emotion nung time na yun. Tapos yun, nagulat ako within 30 minutes. Tapos ko yung kanta, pinasa ko agad sa GMA Music. Tapos after ilang days lang, nag-recording na kami agad. So, para sa akin, yung kanta na yun yung pinaka-raw. Kasi galing siya sa personal experience ko. Pero hindi ako nag-stick kasi sa ganun eh. Parang may times din na bigla na lang may papasok sa akin na, uy, na-inspire ako dun sa movie na yun or dun sa ibang kanta na yun na nakukuha ko rin. Tapos sinusulat ko. Anong kwento ng Liham? Liham is about self-love. Sinulat ko talaga siya para sa sarili ko, para ma-express ko kung ano yung totoo ko nararamdaman. Medyo yung lyrics kasi, ayoko na, tama na, gusto ko na maging masaya. So about so okay, oo nga, self-love nga, no? Parang, baka iba yung connotation ng iba, pero what it really means is, learning to love yourself. yes. Oh, that's nice. Bakit na ano ka ba? Parang were there times na parang nahirapan ka to do that? To love yourself? Yeah, siguro kasi mas natutuwa ko magmahal muna ng iba bagay sarili ko. Ouch, parang may hugot. Parang may hugot yun. Ayun, parang ganun siya. So, totoo talaga, no? Na parang hindi ka pwedeng magmahal ng iba kung hindi mo alam kung paano mo mamahalin ang sarili mo. Yes. Siguro para sa akin, dapat 50-50. Para balanse. Oo, para hindi maging toxic din yung relationship, no? Mm-mm. Speaking from experience talaga, no? May question ako. Pag kasi di ba nung ka, gig ba yon yung pinalabas namin sa news? Para basta nasa stage ka, tapos kasama mo sina Isabel, ganyan, kumanta rin sila. Pag kung nung nagsushoot kayo ng Voltes 5, in between takes, may dala ka bang gitara? Nagja-jamming ba kayo? Ganon? Yes, every mga break namin, palaging nilalabas yung gitara ko, tapos nagja-jamming kaming lahat. Lahat actually, kasama sila Kuya Dion, kasama sila Kuya Jamie Wilson. So lahat kami nagkukumpulan sa isang tabi, tapos nagigitara lang ako, tapos lahat kami kumakanta. Saya naman. Teka, kahit naka-costume pa kayo. Yes, kahit naka-costume. Ang dami ko mga nakikita nagsisend sa akin ng videos na minsan nasa isang sulok lang ako, kumakanta akong ganun, tapos binibidyoan ako, hindi ko alam. Na nakabihis si Big Bert, ha? Yes, kaya nga nakakatuwa din kasi may yung part ng room ni Big Bert sa Big Falcon, sinetapan nila na parang musician din talaga yung bukod dun sa tapat ng kama ko meron parang uniform ng judo. Dun sa kabilang side naman may piano, may mga gitara, tapos may mic. So parang inano din nila yung character ni Big Bert dun sa personal na gusto ko. Oh, wow. So swak na swak. Swak na swak. Pero Matt, kasi 29 ka pa lang So, bata ka pa. Naabutan mo ba yung Voltes 5 nung una siyang pinalabas sa yung TV? Una, hindi. Pero naabutan ko yung replay nung parang, di ko maalala ko late 90s or early 2000. Pero Tagalog dub siya. Okay. So, naabutan ko siya. Kasi yung original parang English pa yung dub di ba? Alam ko English pa siya. So, naabutan mo yung nanonood ka nun? Nung bata ako, yes. Pero, alam mo, gusto ko maging honest kasi sinabi ko rin to kay Direct Mark na
nakalimutan ko na actually yung story, nakalimutan ko na kung tungkol saan ba yung Voltes 5. So before kami mag-taping, talaga inulit ko siya, pinanood ko siya. Parang naalala ko, pandemic kasi nung time na yun, so wala akong magawa. Parang mga 3 beses kaya inulit-ulit yung buong series. Nung inulit mo yun, alam mo na ikaw na si Big Bird? Yes, alam ko na. So talagang taking notes. Tsaka before ako mag-audition actually for Big Bird, nag-hire ako ng Grandmaster ng Arnis. So nagpaturo ako hindi lang Arnis, nagpaturo din ako ng bow staff sa kanya bago ako mag-audition. Kasi sabi ko, gusto ko prepared naman ako pagkadating ko dun sa audition ni Direct Mark. I think parang di ko maalala kung 2 beses ako pinabalik or 3 beses sa screening. Kaya hindi ko pa alam na Big Bird ako noon. Medyo nanonood na ako ng mga snippets ng kung ano yung character ni Big Bird, ganyan. Tapos nung nakuha na ako as Big Bird, yun na yung talagang nag-binge watch talaga ako ng Voltes 5. Teka, bago ka ba naging si Big Bird or bago mo nakuha yung role na Big Bird, nagma-martial arts ka na? Hindi naman ako nagma-martial arts talaga, pero before nagtitraining ako ng MMA, boxing, tapos nag-taekwondo ako dati nung bata naman ako. Para lang din maalala ko yung moves. So nag-hire ako ng talaga para makapag-training ulit. Oh. Kasi syempre habang tumatanda ako, nag-iiba din yung galaw ko. So para lang mas astig tignan kumbaga, kasi parang pagka pinanood natin si Big Bird, talagang astigin talaga eh. Actually, mahirap ang Arnis di ba? Parang ako natatakot kasi ako na matamaan yung daliri ko. Di ba? Nung kasparing mo or something. Di ba? Nag-Arnis ako, kaya lang hindi ko nga masyadong pinursu kasi natakot ako matamaan. Nakakatakot talaga kasi lalo na yung mga mabibilis, yung mga Oo. Pero tama ka, sobra siyang astig pag pinanood mo. Lalo na pag sobrang bilis na. Pinaka-favorite ko kasi hindi ako masyado magaling mag-Arnis. Pero sobrang nag-focus ako kasi ang main weapon talaga ni Big Bird yung bow staff, yung long stick. So nag-focus talaga ako doon kasi nung 2020 pa lang, yung lahat ng mga tinuro sa akin nung coach ko sa long stick, lahat yun, buong taon, nung buong 2020 habang hindi pa kami nakakapag-taping, talagang inaral ko. Tapos by that time na nung nag-taping na kami, before pa pala ng taping, nagkita-kita kami ni Isabel tsaka ni Miguel. Nag-training ulit kami ng stunt naman kay Erwin Tagle. Tapos nung time na nag-taping na kami, sobrang confident na ako. So, syempre, pinakita ako ni si Direct Mark, Director, nakakapaikot na ako ng long stick. Wow! So, at least na master mo siya during pandemic. Ano yung nanonood ka ng videos tapos pinapractice mo na lang? Videos, practice, tapos tatawagan ko yung friend ko na nagtuturo sa akin, yung coach ko na tama ba to? Paano ba papaikutin to? Paano magsiswitch ng kamay? Yung mga stance na paano? Lahat yun inaral ko ng buong pandemic. Para pagdating ng taping, wala na masyadong Teka, meron ka bang mga bagay na hindi mo akalain noon na magagawa mo, pero dahil sa character or role mo bilang si Big Bird, nagagawa mo na ngayon? Siguro yung character itself din. Kasi this is my first major role. Hindi ko talaga siya nagagawa dati. And ngayon, nagagawa ko na siya. Lalo na tulong ni Direct Mark and tulong ng co-actors ko. Sobrang challenging kasi talaga nung character kasi kilala siya ng lahat ng tao. And ang hirap-hirap gumawa ng character development ng isang role, lalo na kung hindi natural sa katawan mo kung paano gumalaw yung karakter na yun. And ngayon ko lang natutunan kung paano aralin yung character through Miss Ana Fileo and Coach J. Cruz. Sila yung mga nagtulong sa akin para buuhin yung character ni Big Bird. And ngayon ko lang na-experience yun, kung paano talagang gumawa from scratch ng character. I guess growing up rin kasi with parents who also work in the showbiz industry, nakatulong din ba sa iyo? Kasi syempre na-expose ka kahit papano nung bata ka. Yes, siguro. Kasi yung mom ko very, artist din kumbaga. So, critic rin yung nanay ko. So, siguro nakakatulong din yung mga inputs niya. Pero yung para mapag-aralan ko ng maigi yung isang craft, parang mas kinailangan ko rin talaga yung proper na pag-aaral, lalo na yan na palaging binibigyan ng workshops ng GMA. And laking tulong nun sa craft
ko kung paano kung i-portray ng tama yung mga characters na pinoportray ko. Hold on. Kasi kahapon ko lang din nalaman na mommy mo pala ay isang director and then binanggit mo na isa siya sa mga critics mo pagdating sa acting. So, mas mahirap ba to show your mom yung kung anong nagagawa mo? Kasi parang alam mo, nanonood siya not just as your mom but also as a director, di ba? Hindi naman mahirap kasi nung nakita ni mama na sobrang passionate ko talaga dun sa work ko, yun talaga yung inaano niya sa akin na supportive siya dun sa ginagawa ko. And kasi sabay namin pinapanood yung Voltes 5, magkakasama kami buong pamilya. So si mama, sobrang ramdam ko na proud siya, ramdam ko na alam niya na mas kaya ko pang galingan sa mga susunod. And ako, gusto ko yung ganun na pakiramdam. Kasi sa tingin ko nag-grow ako na kung meron man akong mga mali na nagagawa, at least nako-correct din. Tapos nalalaman ko kung paano kong gagawin sa mga susunod pa ng mga eksena. And si mama, very, very supportive talaga si mama kaya nakakatuwa. Yung daddy mo ba? Yung dad mo, director din? Yung dad ko before, nag-artista rin siya dati nung mga late 80s to early 90s. Ayan, okay. pero hindi niya gusto yung nasa camera. So ano rin siya sa likod ng camera, ano naman siya, production manager naman siya before sa mga pelikula. Oh, wow, parang very talaga kayo, very immersed sa industry. Meron ka bang mga kapatid? Yes, meron akong kuya, mas matanda sa akin. Tapos meron kaming bunso, yung kapatid kong bunso, special child siya. And ano siya, sobrang sweet nun. Nanonood din ng Voltes 5 gabi-gabi. Na-enjoy niya yung show. Yung older brother mo ba nasa industry din? Wala, ano siya, okay. Happy with his life. Okay. Iba yung path na pinursue niya. Pero teka, di ba sabi mo dati, tinatakas mo yung mga audition mo. Nung nag-audition ka ba for Voltes 5, sinabi mo sa pamilya mo? May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan? Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these roles before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekolang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. #ShareKolang. Pero teka, di ba sabi mo dati, tinatakas mo yung mga audition mo. Nung nag-audition ka ba for Voltes 5, sinabi mo sa pamilya mo? Hindi rin? Hindi nila alam. Hindi alam ni mama. Tapos, nung nakuha na ako as Big Bird, grabe yun, umiyak siya. Kasi, hindi niya ina-expect na mag-audition ako sa ganun kalaking project. Tapos, nung nakuha ko, niyakap ko siya. Sabi ko, nag-audition ako sa Voltes 5, natanggap ako. Tapos grabe yung iyak namin dalawa kasi si mama, alam niya yung pangarap ko and I'm sure pangarap niya rin yun for me. And nung nakakuha ako ng isang malaking role, parang ang hirap pag-sink in sa aming dalawa. So sobrang happy kami pareho. Oy, naku, nakakatuwa naman. Yun yung talagang isang big surprise para sa mommy mo. Pero prior ba to Voltes 5, ano yung mga in-audition mo or ano yung mga roles na nagawa mo na? First ever project ko with GMA Films, When I Met You, kay Richard Gutierrez and Casey Concepcion. I played the younger brother of Casey. Yun yung pinaka-first. Tapos, nung time na around 2010, nag-audition din ako, hindi rin alam para siyang artista search sa ibang network naman and nakuha ako doon. So after nung artista search na yun, nagkaroon ako ng first teleserye ko. Yung time naman na yan, kontrabida naman yung role ko. Tapos hanggang sa naging mabait din ang mga roles na nakukuha ko. Tapos I did couple of indie films, puro ganun lang naman. This is actually my first project with a big network.
Wow. So, parang baka okay rin yung no, hindi mo agad sinasabi sa parents mo pag nag-audition ka. Kasi natatanggap ka eh. Tapos isa-surprise mo na lang sila, di ba? Yun nga, tsaka ang rin kasi ayoko rin yung feeling na sabihin ko kaya mag-audition ako. Siyempre, pag yun, dapat ganito ka, dapat may ganun yun eh. So ako, gusto ko sa sarili ko lang. Okay. Para no, wala ka masyadong ibang iniisip kapag nag-audition ka. Nakafocus ka. Okay. Uy, ang galing nun ha. Natutuwa ako. And now that, syempre, yung role mo is such a big role at talagang ang dami nanonood. I mean, ang taas ng ratings ng Voltes 5 and it's one of the top programs, daily top programs. And I'm sure maraming, tumitingala sa'yo pag pumunta ka sa mall, nakikilala ka, tapos sinasabi na isa kang inspiration para sa kanila. Ano yung pinaka-touching na nasabi sa'yo ng isang viewer or fan? Siguro pinaka sa akin ngayon yung mga bata na sinasabi nila na, Kuya Big Bird, sobrang happy kami kasi nandyan ka palagi. Ang sarap sa pakiramdam na di ko kasi akalain na yung mga bata ngayon, yung mga generation ngayon, ma-appreciate nila yung Voltes 5. Kasi ang unang akala namin na yung pinakamataas na audience namin talaga, yung from the original 1970s na nanonood ng Voltes 5. Pero ang galing kasi halo-halo lahat. Pero meron akong hindi makakalimutan. One time merong lumapit sa akin nagpagas lang ako actually sa gasoline station, nasa expressway ako. Nag-order ako ng food. Tapos merong lumapit sa akin na parang nasa age din ng dad ko. Tapos ako Voltes 5 t-shirt siya. Tapos nung nakita niya ako, niyakap niya ako. Sabi niya sa akin, thank you for bringing back my childhood. Aww. Yun yung isa sa pinaka-na-touch ako na nakaka-touch din pala kami ng mga tao na sobrang fan dati. Uy, tsaka ang ganda nun, no, na parang different generations talaga kasi may mga bata, tapos meron din mga mas matanda pa sa'yo na nanonood talaga. Kasi, di ba, very inspiring rin yung mga martial arts moves mo. I mean, yung mga stunts na ikaw gumagawa ng sarili mong stunts, di ba? Yes, ako Was that a challenge also for you na ikaw gagawa ng sarili mong stunts? Yes, sobrang challenging actually, lalo na pagka yung mga mabibilis na stunts, yung masyadong maraming numero na binibigay sa akin. Mahirap kasi sa katawan ko kahit nag-train ako, minsan kung matagal mo siyang ginagawa, for example, yung first scene ni Big Bird, yung introduction ni Big Bird na nagbo-bow staff, almost 3 hours namin ginawa yun. Kasi to the point na bumibigay na yung legs ko, pinupulikat na ako, parang may himatay na dahil pagod na pagod yung araw. Pero doon ko na-realize na hindi mo kailangan sumuko, kailangan matapos natin to. And yun nga, nung napanood ko siya sa first time ko makita yun sa cinematic experience, nagulat ako na kaya pala ganun katagal, ganun kahirap kasi talagang pinaganda ni Direk Mark. And then, syempre, yung pangalan mo dun, nung character, di ba? Big Bird. Parang kasama talaga yung big dun sa pangalan ng character. So, kinailangan mo bang bulk up or magpabigat para sa role? Nag-audition ako sa character ni Big Bird. Naalala ko, 245 pounds ako noon. Tapos, nung nagkaroon ng pandemic, sabi ko, sige, pagandaan natin tong role. So, nag-gym ako. Buhat ako ng mabibigat. Ang nangyayari, lumiit yung mukha ko, tapos lumiliit yung tiyan ko. So, nakita ko ni Direk Mark, sabi sa akin ni Direk Mark, hindi ka ganyan nung nag-audition. So, sabi niya sa akin, kumain ka. So, kumain ako nung kumain. Nag-stop muna ako magbuhat. So, yun, lumaki ako. Tapos, sabi ng telesuccess din, yan yung hinahanap namin sa'yo. Huwag ka na ulit muna magpapayat. Sabi sa akin. So, at least, pwede mong i-enjoy ang buffet. Sobrang enjoy ako. Oo, enjoy na enjoy sa buffet. Pero, was it challenging? Kasi I imagine mahirap din yung if you have to change a particular routine that you're used to, whether your diet or your exercise, tsaka whether it's bulking up or trying to lose weight, is it difficult? Kasi parang hindi siya yung nakasanayan mo eh. Yes. Siguro yung pagpapalaki, nasa genes ko naman, madali ako lumaki. Yung pagpapapayat, madali din akong pumayat kapag ka-motivated ako. So, pagka-motivated naman ako talagang mini-make sure ko na gusto kong ma-hit ko yung goal ko na yun. And ngayon, patapos na yung Voltes 5, plan ko sana magpalit ng konti para naman makatanggap tayo ng ibang character naman.
And yun, willing akong gawin yun. Nako, baka yung next role mo, ano ka na buff ka na. Sana kung mabibigyan tayo ng ganyang show, G ako dyan. Ano ba yung ibang mga roles na gusto mong gawin or gusto mong masubukan? Well, sa Voltes 5, medyo natuwa ako dun sa ginawa namin dalawa ni Crystal Paras. Bago sa akin, yung ganong feeling. So parang gusto kong magkaroon ng romantic comedy na drama. Gusto ko rin matakal yung pagiging leading man, parang ganon. Gusto ko yung si Matt Lozano yung magiging parang mag-neutralize ng lahat na hindi porket nasa chubby side ka, hindi ka pwedeng maging leading man. So parang ganon. Gusto ko rin magkaroon ng mga roles na horror or pwedeng action pa din. So, yun yung mga gusto ko sa ngayon. I love what you said na gusto mong maging, parang gusto mo to pave the way to show everybody na hindi mo kailangan maging certain body type or you have to have a certain look para maging leading man. Yun ang gusto mong gawin for everybody else in the industry. Yes. So, meron ka bang mga gustong makatambal? Happy ako sa chemistry namin dalawa ni Crystal. Sobrang magiging masaya ako kung magkasama kami sa isang show ulit. Pero willing naman ako magkipag-work sa lahat. Sobrang excited ako na makatrabaho na. How about yung mga the veteran actors and veteran actresses na gusto mong makasama? Never ko pa naka-work si Kuya Dong, Ding Dong Dantes. Sobrang idol ko siya. Ang tagal-tagal ko na siyang gustong makasama sa isang show. And sana mabigyan ako ng pagkakataon ng GMA. Shucks, Matt, na-excite ako for all the future work that's in store for you. Parang gusto kong panoorin lahat. Gusto kong pakinggan lahat ng songs mo. Nakakatuwa because kasi parang sa'yo, hindi siya basta trabaho lang na nandyan, so gagawin mo. Kasi parang I see how very passionate you are about it. Plus the fact na bata ka pa lang, parang ito na yung kinalakihan mo. So alam mo how it works na not just being on cam, but even off-cam and yung buong process, the whole creative process. Mm-hmm. Kaya sobrang ako ngayon. Di ko alam parang ngayon ko lang na-feel na maging ganito ka-passionate sa isang bagay. Lalo na sa acting. Itong acting ko ngayon, ang daming tumutulong sa akin. Si Miguel, napakalaki ng tulong niya sa akin sa set, sa character ko. And sobrang proud ako doon. May mga tao na tumutulong sa akin kasi nakikita nila kung gaano ako passionate sa ginagawa ko. Nakakatuwa. Uy, may question ako. Kasi na-interview ko si Radson. Sabi niya, even si Rap Rap. Tapos, ang kwento nila is yung bonding ninyo off-set, napakatindi ng bonding ninyo. And nakikita namin yun sa mga posts ninyo. Although sabi ni Radson, ano ba yung ginagawa ninyo? Surfboarding or wakeboarding? Tama ba? Mm-hmm. Oh, okay. So hanggang ngayon, nag-wakeboarding pa rin kayo? Yes, parang ginagawa naming weekly routine ng wakeboarding. Yun yung parang bonding namin ngayon. So, minimake sure namin na kahit may mga kanya-kanya kaming mga work sa iba, nagkikita pa rin kami kahit once a week. And yun yung isa sa mga nakikita namin. Talaga nag-enjoy kami, nagbabonding kami through wakeboarding. Ang feeling ko parang kayo yung every year may reunion kayo. Every year may Christmas party kayo. Hanggang sa magkaanak na kayong lahat. So, grabe nga, parang sobrang sa mga kanya-kanyang birthday, talagang present talaga lahat. Kung may work man, hahabol. Ang saya, no? Siguro iba rin kasi yung experience niyo. Kasi kahit na hindi mahaba yung taping, meaning in terms of ilang years kayo nag-taping, hindi naman ganun di ba? Pero yung time na magkasama kayo, tapos shooting pa during pandemic, yes. So, yung experience na yun will really parang make a mark on you, no? Ang laking factor actually ng lock-in. Yung lock-in kasi ang dami naming lock-ins parang mga 4 or 5 times kaming nag-lock-in. Isang lock-in nasa 1 month. So, nakakulong kayo at araw-araw kayo magkakasama talagang, magkakaroon talaga kayo ng bond So, kami, parang sa tagal namin magkasama, hindi lang sa taping, pati sa promotions, magkakasama kaming lahat. Kaya feeling ko na buo rin yung friendship namin. Kasi before pa kami mag-start ng taping actually, hindi pa kami close lahat. Nag-video call kami. Yung 2020, yung pandemic, yung mahigpit. Nag-video call kami, nag-iinuman kami.
kahit hindi kami masyadong close pa, parang doon namin nakilala yung isa't isa actually nung pandemic. Tapos nag-worry nga kami, parang sabi namin, pagka nagkita kaya tayo, ganito pa rin tayo ka-close. Nung nag-fitting kami ng mga costumes namin, nung nagkita kami, surprisingly, parang ang tagal na namin magkakakilala dahil ang tagal namin magkaka-video call. Wow, teka, sino may pasimuno ng video call? Ang ganda ng idea na yon. Si Miguel. Si Miguel talaga. Siya yung parang, kumbaga, pinangatawanan niya yung pagiging leader nung time na yun. So talagang hanggang sa off-cam, no, siya yung magsasabi, oo nga, sige, kita tayo, ganyan. So talagang ginawa niya yon so that pagdating ng taping, wala nang ilang-ilang. Wala talaga. And sa tingin ko sobrang effective kasi di lang naman kami Voltes team yung close pati si Martin, si Lizelle, sila Krista, lahat kami talagang minake sure namin na lahat walang ilangan. Nako, nakakatuwa. Kaya talaga yung idea ko is hanggang sa tumanda na kayo na yung mga ninong-ninang ng isa't isa sa sa mga anak, ganyan. Nako, tsaka siguro, Matt, ikaw nakakanta sa lahat ng wedding. Pwede. Pwede, no? Uy, Matt, nako, I'm so happy na nagkaroon tayo ng chance to talk like this, na makasama ka namin dito sa podcast. Nakakatuwa kasi ang bati ko pa talaga sa'yo kahapon is parang hindi pa kita na-interview ko na yung iba. Tapos ito talaga yon, magkasama pa tayo. Tsaka syempre nung nakita kita, sobrang na-excite din ako. Balita ko, pinapanood niyo daw yung video ni Miguel nung maliit pa siya. Tapos Yes. Sa Art Angel ba? Or parang in-interview ko ba siya? Art Angel. As in, ang cute talaga si Miguel. As in, pinapanood namin bago tayo mismo mag-usap. Talaga? Kahapon? Yes. As in, bago lang tayo mag-usap. As in, pinapakita ko sa kanila. Sabi kasi ni Jeff, sabi niya, parang, matagal na pala nag-artista si Miguel. Tapos pinakita ko yun. Tapos ang cute-cute ni Miguel, Kunteng! Tawa kami ng tawa. Tapos nagulat ako, kaharap na kita. So, nagulat talaga kami. Cute-cute nga, no? Tapos bilog na bilog yung pisngi ni Miguel, diba? Tapos ang liit-liit pa niya nun. Naku, nakakatuwa. Parang itinadhana talaga na tayo ay magkasama ngayong araw na to. Bago tayo magtapos, merong surprise game for you. Okay, surprise para sa ating dalawa. Babasahin ko muna yung game kasi surprise nga ito. Ang tawag dito, ang cute ng title ng game na to. Voltes Team, Voltes T as in chismis. In other words, ichichismis mo lang sa amin yung mga teammates mo. Yung mga classmates mo. Oo, kayang-kaya mo to. Hindi namin sasabihin na ikaw nagbulgar. Pero nasa interview. Okay, simple lang naman. Tatanungin ko sa'yo, sino sa Voltes Team tapos sasagutin mo. Okay. Sino sa Voltes Team ang pinakamakulit or prankster? Prankster, si Steve. Si Miguel. Si Miguel talaga, leader na prankster. Yes. Dahil leader siya, yung pagiging leader niya, ginagamit niya yun para maprank kami lahat. Siya ba na prank nyo na? Ang hirap i-prank ni Miguel eh. Ako yung madalas na paprank. Nako, ikaw pala laging nabibiktima. Okay, hayaan mo. Pag gusto mo siyang i-prank, tutulungan ka namin. Max? Okay, next question. Sino sa Voltes Team ang pinakamaaga lagi sa set? Oh, Miguel. Talaga? Applicable yun? Kasi kahit naka-lock-in kayo, syempre, babiyahe pa kayo papunta sa mismong set, di ba? Hindi naman kayo sabay-sabay bumabiyahe papuntang set. Yes, pero nung hindi na kami naka-lock-in, talagang matik. Always Miguel and Isabel yung nauuna. And sometimes Raf. Minsan si Raf mas maaga rin sa kanila. Ganun. Oh, so si Miguel tsaka si Isabel lagi nauuna kasi sabay ba sila dumarating? Minsan. Yan ang Voltes T as in chismis. Okay, sino sa Voltes Team ang pinakamagaling mag-memorize ng lines? Oh, si Rafael Andicho. Talaga? Grabe kasi yung mga lines na binibigay sa kanya. As in, sobrang may mga scientific term pa, may mga Tapos, minsan on the spot, binibigay kay Raf. Tapos,
Oo, gulat kami. Ang haba ng linya niya, tapos kabisado niya na agad. Wow, baka may photographic memory siya, no? Grabe talaga siya. Kung sino pinakabata siya, pinakamabilis mag-memorize. Yes. Next, sino sa Voltas team ang laging may baon na food sa set? Si Rap pa rin. Nag-share naman siya. Yes. Si Rap, ano yan, palagi may baon na 2 maleta. Yung isang maleta, puro food lang. Yung isa, puro costume niya. Wow. Tapos lahat yung sinishare sa amin. Wow, anong mga baon niya? Ano yung mga lagi mong hinihingi pag yun ang baon niya? Meron siyang mga chocolates. Ang dami niyang chocolates. Tapos, puro chips. Marami siyang baon na chocolate drink. Mga ganyan. Wow, sarap naman. Isang buong maleta. Ay, teka. Kinuwento sa amin ni Raf na parang paborito daw niya nuggets. Tapos one time, parang 200 nuggets ang dumating sa set. Tama ba? Parang ganon. Yes. May nag-order. Marami kasi natutuwa kay Raf. So, si Miguel naman yung madalas na nag-order at nanglilibre sa lahat. So, yan. Isa yan sa mga request ni Little John. Tapos, dumadating naman. Ang cute, no? Nag-share naman daw siya. Ito naman. Sino sa Voltas team ang pinakamasa? Masandal tulog? Oh, si Radson. Feeling ko si Radson. Si Radson kasi ano yan very ina-embrace niya yung pagiging Mark Gordon niya So minsan, pagka nasandal lang ganun dun, kasi minsan nagkukulong yun. Merong sa dressing room, minsan magkukulong yun. Tapos magugulo, kasi na si Radson. Kita namin, ay, tulog. Baka laging pagod. Kasi nung nakausap namin siya, sabi niya mag-isa na siya ngayon. Parang bumukod na siya. Yes. So, so baka pagod siya sa paglilinis, pagluluto. Pagdating sa set, nakakatulog. Eto naman, sino sa Voltas team ang madaling mapikon? Madaling mapikon? Siguro si Isabel. Siya lang yung nag-iisang babae, so siya yung palagi naaasar. So siya hindi naman yung pikon-pikon, pero yung, alam mo yun, yung parang naaasar siya kasi kaming mga boys palagi siyang inaasar. Para kayong na-imagine ko parang high school class. So parang all boys, tapos may isang girl, tapos lolokohin niya yung girl. Sino naman ang pinakamadaldal or makwento? Pinakamadaldal? Parang lahat kami. Parang lahat kami makwento. Kasi pero yung hindi ka pwede magsabi ng secret kay Rap. Kasi pag sinabi mo kay Rap, alam na ng buong Voltas team yun. Siya pala ang messenger and bearer of all news. Yes. Pwede siya maging reporter. Next, last na pala to. Sino ang pinaka-quiet o shy type? Radson. So kaya quiet talaga. Baka kasi tulog. Radson talaga parang kasi medyo hindi nalalayo talaga yung si Mark Gordon sa kanya. As in may time na minsan tahimik lang siya, mag-isa lang siya dun sa gilid. Tapos pagka okay na siya, lalapit na ulit yan, makikipagkulitan na ulit. Mga ganun. Pero si Radson kasi very talaga, quiet and mysterious. Oh. Ay, wow. At least nilagyan mo ng mysterious. Uy, naku, Matt, thank you ha. Thank you for being so game sa chismisan. Hindi naman talaga chismis. Parang slambok yung dating nito but thank you also for sharing with us your stories. Salamat sa pakipagkwentuhan sa amin. Before we wrap things up, baka gusto mo silang i-invite na manood pa rin ng Voltas 5 which is still on air. Hindi pa tapos ang kwento ng Voltas 5. And saan kanila mahanap on social media? Ayun po, Matt Lozano here, aka Big Bird Armstrong. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Voltas 5 Legacy. 8 p.m. po yan pagkatapos ng 24 oras. Gabi-gabi po, Mondays to Fridays. And you can follow me at Matt Lozano Music sa lahat po ng mga social medias ko. Pare-pareho lang po yan. So maraming salamat, Miss Pia. Oh, thank you, Matt. Thank you. This surprise was planned by the team of Ronald Ramido and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the wonderful people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.